Sasama ako sa mundo mo. Buhayin mo lang ang anak ko. Story time. Ako si Marvelyn. Mahilig magkwento yung papa ko sa mga karanasan niya nung bata pa siya. Tubong antiki pa lang papa ko. At meron siyang kwento sa amin tungkol sa lola namin. Yung mama niya raw ay nagkaroon ng asawang engkanto. Gabi-gabi raw sinusundo yung mama niya ng engkanto sa bahay nila. Alam daw ng papa niya na may asawa ang mama niya na engkanto. Nalaman nila to dahil may isang pangyayari sa buhay nila na hindi nila akalain na mangyayari. Nagkasakit daw ang bunso nilang kapatid. Malalang sakit daw yon. Dinala raw nila to sa albularyo pero binawian daw to ng buhay. Sabi ng mama ni papa sa kanila, huwag daw silang iiyak at iuwi raw nila sa bahay ang kapatid nilang bunso. Sabi pa ng mama nila sa kanila, ipaupo na lang nila ng normal ang kapatid nila at balutin ng kumot para hindi raw mahalata ng mga tao sa jeep na isa ng malamig na bangkay ang kapatid nila. Pagka-uwi daw nila sa bahay ay nagsabi daw ang mama ni papa na ilapag daw sa lamesa ang katawan ng kapatid nila at antayin daw siyang makabalik. Pinapatay rin nito ang mga ilaw sa loob ng bahay nila. Pag-alis nito, mga ilang oras ang lumipas. Nasaan na kaya si mama? Hindi ko alam pero magtiwala lang tayo sa kanya. Anong balak niyang gawin sa katawan ni Bunso? Niliritualan pa ba natin yan bago ilibing? Walang libing na mangyayari. Bigla raw dumating yung mama ni Papa at nagbukasan daw ang mga ilaw at bigla raw umiyak yung bunsong kapatid nila. Nagulat daw silang lahat sa pagkabuhay ng bunsong kapatid nila dahil himala raw na nabuhay pa yon. Huli na nang malaman nila Papa na nakipagkasundo pala ang mama niya sa asawa nitong engkanto. Nabuhayin lang nito ang bunsong anak niya kapalit ng buhay niya. Umayag daw ang engkantong yon. Sinabi raw nun sa mama nila na pagtungtong ng ika-10 taong gulang ng bunsong anak niya, dito na raw siya kukunin ng engkantong yon. Hanggang sa pumatak na nga ang ika-10 taong gulang ng bunso nila. At ang mama ni Papa ay tuluyan ng sumama sa engkanto. Nalungkot daw si Papa sa nangyari dahil hindi niya lubos na maisip na totoo pala ang kasunduan na yon. Dahil sa lagi nakikita ni Lolo si Papa na nalulugmok sa nangyari sa mama niya, sinabihan siya nito na hindi raw talaga patay ang mama niya. Sinabihan pa siya nito na kung gusto niya bang makita ang mama niya. Nagulat si Papa pero dahil gustong-gusto niya nang makita ang mama niya, ay pumayag siya. Alas 12 ng hating gabi, sinama daw siya ng papa niya sa gitna ng bundok. Pagkarating nila doon, bigla raw namangha ang papa ko sa nakita niya dahil may malaking palasyo sa gitna ng bundok. At pagpasok nila rito, ang dami raw pagkain at ang lawak daw ng palasyo na yon. At sakto raw na parang may pagdiriwang na nangyayari. Tapos sa pag-iikot nila, nakita raw ni Papa ang mama niya. Ngunit lumayo lamang ito sa kanya at hindi na sila kilala nito. Ang sabi ni Lolo sa kanya, Hindi na tayo kilala ng mama mo dahil kauri niya na sila. Nabura na ang memorya niya bilang isang tao. Maladyosa raw ang itsura ng mama niya rito hanggang umupo sila sa lamesa na gawa sa ginto na maraming pagkain ang nakahain. Sinabihan kagad si Papa ni Lolo tungkol sa mga pagkain na nakikita niya. May iba't ibang kulay sila ng pagkain rito. At huwag mong kakainin ng pula at itim na kanin kung gusto mo pang makauwi sa atin. Pag kinain mo ang itim na kanin, ay hindi ka na makakabalik sa mundo natin. Habang ang pula, ay magiging kauri ka na rin nila. Ang puting kanin lang ang parehasang sa tao, kaya yan lang ang pwede natin kainin. Puro ginto raw ang nakikita nila sa palasyong yon. Nakakamangha raw. Bago sila tuluyang lumabas sa palasyo na yon, tinignan ulit ni Papa yung mama niya. At nakita niya na masaya naman yun doon. Kaya naging kampante na rin daw siya. Hanggang may isang araw na gustong bisitahin ni Papa ang mama niya at hindi niya ito pinaalam kay Lolo. Pero pagdating niya sa kung saan nila nakita ang palasyo, isa na lang yung puno ng saging. Hindi alam ni Papa kung paano nangyari yon. Pero naisip niya na baka bago iwan ng mama niya ang Papa niya, ay binigyan niya to ng access o kataga para makapasok sa bagong mundo niya.